Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpoy ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatan kong hinirang. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayong hinihalal upang kayo magsiyahon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga. Upang anumang inyong hinghin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. 1 Kabanatang 15, talatang 16. Dalawang beses ako tinanong ng isang tao sa pareho ding katanungan na ganito, Pastor, pinili mo bang maging pastor ka? Parehas din ang sagot ko sa kanya na hindi. Sa totoo lang, sa ganang akin, walang normal o matinong tao sa mundo na pipiliin ang gawaing pastoral sa isang iglesia lokal sa kadahilanan ng mga bagay na sumusunod. Ang kalagayang personal ng taong nasa laman, ang pananagutan sa gawaing iglesia at sa pamilya, ang pagkikisama sa bawat isa na may iba't ibang personalidad, at higit sa lahat, ang pag-asa sa iyo ng mga taong pinangungunahan mo sa mataas mong pagkatao. Bagamat marahil may mga taong nasa kalagayang pastoral sa ministeryo, ngunit hindi nangangahulugan na sila ay pinili ng Diyos, Espiritu, para sa ganoong masela na gawain. Kaya nga may mga taong nasa ganoong kalagayan na wala namang kasiguruhan na sila nga ay mga tinawag, hinirang, kaya't madali naman silang mawawala. Ang iba naman may mga nagtapos ng kurso sa paaralang Biblia, pero wala naman sila sa ministeryo. Sa ating talata, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong inhin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Narito ngayon ang aking masasabi tungkol dito. Huwag na huwag pipiliin kailanman ang maging manggagawa sa ministeryo ng Panginoon, lalong-lalo na sa pagpapastor ng isang iglesia lokal, pagtuturo o pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit sa sandaling sigurado ka na tinatawag ka ng Diyos sa ganitong gawain, sa aba mo kung tatalikuran mo ang tawag sa iyo ng Panginoon. Ang sabi sa Deuteronomio, Kabanatang 28, talatang 13 at 14, At gagawin ka ng Panginoon ng ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasailalim kung iyong didinggin ang mangutos ng Panginoon mong Diyos, na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin, at huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, sa kanan man o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila. Kay Apostol Pablo naman ganito ang kanyang sinabi patungkol dito, Sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmamapuri, sapagkat ang pangangailangan ay niyatang sa akin. Sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo, sapagkat kung ito'y gawin ko sa sarili kong kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay meron akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. 1 Korinto, Kabanatang 9, talatang 16 hanggang 17. Sa makatuwid, ang Diyos ang pumipili sa atin. Hindi tayo ang pumipili sa Kanya. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Ikalawang Tesalonika, Kabanatang 2, talatang 13. Kaya't ang kaligtasan natin ay sa biyaya lamang ng Diyos, sa pananampalataya kay Kristo Jesus na Panginoon natin, at isang kaloob lamang ng Diyos sa atin, upang walang sino mang tao makapagmamapuri sa Kanya. Efesyo Kabanatang 2,
talatang 8 at talatang 9. At ang salitang akin kayong inihalal, sa literal na kahulugan ay akin kayong inilagay, itinalaga o ibinukod, at hindi din ito ng pagpapatong ng mga kamay katulad ng mga taong gumagawa ngayon nito, kung hindi ang pagbubukod o pagtatalaga ng Diyos para sa ganitong gawain. Sa Lucas Kabanatang 6, talatang 13 hanggang 16, ganito ang mababasa natin. At ang araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad, at siya ay humirang ng 12 sa kanila, na tinawag naman niya ang mga apostol. Si Simon na tinatawag naman niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, at si Santiago at si Juan, at si Felipe at si Bartolome, at si Mateo at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alpeo, at si Simon na tinatawag na Masikap, at si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging lilo. Ang sabi ng Panginoon, ang pagtatalaga, pagbubukod o pagkahalal sa kanila ay upang magsipagbunga ng bunga ng mabubuting gawa, matapat at matagumpay na pangangaral ng salita ng Diyos, at upang ang kanilang mga bunga ay magsipanatili sa mga tao at hindi katulad ng mga maling tagapagturo, katulad ng payo ng isang doktor sa kautusan na nagngangalang Gabriel na ang sabi, at ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao ay mawawasak, datapot kung sa Diyos ay hindi nyo may wawasak, baka kayo pa ay mga sumpungang nangakikihamok laban sa Diyos. Mga Gawa, Kabanatang 5, talatang 38 hanggang 39. At ang huling sinabi ng Panginoon sa ating talata, upang ang anumang inyong hinghin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay sa inyo. Narito ang pangako sa ating mga panalangin o mga kahilingan sa ating mga pananalangin. Ito'y tumutukoy lamang kung ano ang kalooban ng Diyos na makabubuti sa atin. Hindi kailanman ibigay sa atin ng Diyos ay nakala niya makasasama sa atin. Katulad na lamang ng butihing kong asawa, hindi niya kailanman paihintulutan kaming mag-ama na bumili ng motorsiklo dahil sa pagmamahal niya sa amin at sa personal niyang paniniwalang peligroso ang motorsiklo dito sa North America. Subalit kung sadyang ito'y kailangan natin at hindi makasasama sa atin, ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na tumawag sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. At kay Propeta Isaias naman, ito ang kanyang sinabi, narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na hindi makapagligtas, na hindi man mahina ang kanyang pakinig na hindi makarinig, kundi pinapag-iwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya hindi o huwag makinig. Isaias, Kabanatang 50, talatang 1 at 2. Sa ikalawang mga kronika, Kabanatang 7 at talatang 14, pakinggan ninyo ang hamon sa atin ng Diyos patungkol sa pagpapalang nais niyang ibuhos sa atin. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking nandidinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga mahal naming kababaeng Pilipino, kung kayo kasama sa pinili ng Panginoong Kristo, kailangan ninyong ipahayag sa Kanya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanyang pangalan, na may pagtitiwala sa Kanya na siyang tumubos ng inyong mga kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos sa kapatawaran nito, at kayo'y patatawarin niya at magiging mga anak ng Diyos na lalaki at babae na magmamana ng kaniyang kaharian dahil kay Kristo Jesus. At sa mga anak na ng Diyos na pagkilala na tayo mga pinili niya, itinalaga, inihalal, ibinukod at upang magsipagbunga ng gawang mabuti, magsipangaral, magturo o magbahagi ng salita ng Diyos
para sa kapanang espiritual ng mga taong wala pa sa Kanya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa mga tao na ibinigay niya ang Kanyang bugto na anak upang sino man sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Kabanatang 3, talatang 16. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itatabon. 1 Kabanatang 6, talatang 37. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa Kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinoon sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. 2 Pedro, Kapitulo 3 o 3, talatang 9. At ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay may kaya at ang mga kaluluwa. Mga Kawikaan, Kapitulo 11 at talatang 30. Mga kapatid, ang katanungan sa inyo, ano ang inyong mga bunga? Pagpalain kayo ng Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa banal ninyong pagkapili sa amin para maligtas sa pamagitan ng ginawang pagtubos ng aming Panginoon Kristo sa aming mga kasalanan, at upang sino mang manampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ay huwag mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo po kaming magawa ang inyong layunin sa pagkatawag at pagkatalaga ninyo sa amin sa anumang gawaing ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin dito sa lupa. Sa ngalan po ng aming Panginoon Hesus, inihiling namin at pinasasalamatan ng lahat ng ito. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.